Welcome to Donmar TV News Channel. Ito pong si Senator Soto nag-submit po o nag-file po ng bill para sa pagbalik ng ABS-CBN o yung mag-grant yung kanilang franchise na 25 years. Naku naman, Senator Soto, para nyo namang sinabi na walang kwenta ho yung mga nalaman ho ng taong bayan na paglabag ho ng ABS-CBN. Sa katunayan nga ho, Senator Soto, mawalang galang na ho Hindi lang ho yan isa. Napakarami hong paglabag ng ABS-CBN sa atin, taong bayan. Bakit to, di ba? Nandyan na ho yung pagiging American citizen ng isang kanilang pamunuan. Maging yung sa tax, may problema ho tayo. Pati ho sa lupa, ang dami pa ho pati ho dun sa issue ng mga bias, kitang-kita naman ho natin. Ang dami ho at syempre ang pinakamatindi ho nito yung labor issue ng ABS-CBN. Balik ko lang ho kayo dun sa dating dati nating sinasabi na ang franchise po ito ay pribilehiyo yung ibinibigay. Hindi ho ito karapatan. Ano ho itong pribilehiyo na ito? Pribilehiyo ito sa mga network na mag-function to help the country. Hindi ho para, alam naman natin, makasira o kung hindi man makasira sa individual, maging ho sa buong bansa. Alam naman ho natin ang ginawa ng ABS-CBN, sablay na sablay ho sila. Kaya lang ho, nagtataka ho kami, bakit ganito? Bakit ba ganito itong ginagawa ninyo? Na tila ngayong simula ng January, okay? Ngayong pong 2021, biglang lumalabas itong mga balita na ito. Papaliwanag ko lamang ho sa inyo ng saglit, ha? Alam nyo, 2021, simula na ho yan ng campaign season. Alam nyo, i-deny man ng mga politiko na hindi, magtatrabaho pa kami. Kalokohan yan. Alam natin na 2021, simula na hong pormahan yan. Simula na ho yan kung makikita natin kung sino ang talagang may intensyon na tumakbo para sa 2022. Remember, October filing na yan So ngayon pa lang simulaan na to bakit ko naman nakita na ito ay may kasangkot sa 2022 itong pagbubukas ng ABS-CBN? Alam nyo po ito lang ho, hindi ho natin madi-deny. Ang ABS-CBN ho ay talagang abot hanggang doon sa mga lugar na alam naman natin hindi na inaabot ng internet. Dahil sa hina ng internet, ang ABS-CBN ho, alam natin kahit yung mga lumang telebisyon, nasasagap niyan yung ABS-CBN. Pagdating ho sa botohan, napaka-importante ng nationwide. So sa tingin ko lamang po ito ay talagang may kinaugnayan. Kung papansin niyo, itong si Senator Soto, matagal ko nang sinasabi, hindi ho ito taong walang alam. Hindi ho ito yung artistang walang alam na tumakbong senador. Nako, matalino ho ito si Soto. Kaya ho, sa tingin ko itong sinasabi niyang pagpasa niya ng bill seeking a grant para sa ABS-CBN, alam naman niya sigurado ako dito na magsisimula ang franchise sa Kamara. Okay? Kaya lang, magtataka ka bakit sinimulan niya sa Senado. Kasi ho, sa tingin ko lang naman po ito, sa tingin ko lang ito'y hudyat o meron na ho itong alam pagdating ho na magaganap na aayos ng franchise sa Kamara. So sa tingin ko hindi po ito nanggagaling kung saan-saan itong si Soto. Sa tingin ko may alam ito na sisimulan sa Kamara. Kaya sinabayan niya na. Hindi naman ho itanga na uunahin ko dito kahit alam ko namang hindi dito dapat mauna ang franchise. Diba? Alam naman natin ang franchise dapat magsimula sa Kamara. Pinagtalunan na yan before So napatunayan na ang franchise ay sa Kamara nagsisimula. So ibig kong sabihin ito, alam niya yan. Alam niya ngayon yan, kaya hindi ka magpapasa ng bill kung wala kang kaalyado sa Kamara. So pagkatapos niyang ilabas yan,
Abay, nagulat ako, bigla namang lumabas itong kinumpirma ni Senator Recto na plano ng kanyang asawang si Representative Vilma Santos na maghain ng panukalang batas sa Kamara para i-revive ang ABS-CBN. So yun na nga, nung nakita ko ito, yung teorya na iniisip ko na may alam ito si Senator Soto na dapat magsimula sa Kamara, sa tingin ko napatunayan nitong pangalawang news na lumabas ngayong araw na ito na meron niyang lumalakad sa loob ng Kamara. Di ba ho? Ang nakakapagtaka ho dito, ito'y nilabas na rin ni Atienza nung nakaraang taon, itong December, di ba? Nilabas niya na kesyo sabi di umano ni Velasco, pag-usapan natin yan sa susunod na taon sa first quarter ng January. Ng taon pala, ng 2021. So ito na ho yun. Ang tanong nga lang dito, bakit napakatahimik mo, Velasco? Bakit hindi ka magsalita tungkol dito? Wala ka talagang pangit man sabihin, sa tingin ko wala ka talagang yagballs. Wala ka talagang na para manindigan. Alam naman natin ang paninindigan ni Pangulong Duterte na hindi ma-renew yan, di ba? Ito nga nakaraan na pamumuno dyan sa Kamara. Ang ganda ng ginawa ng mga kongresista. Nandiyan na ho sila Congressman Alvarado, nandiyan din ho si Congressman Defensor, sila Marcoleta. Ang dami ho nilang magandang ginawa para patunayan na talaga may paglabag tong ABS-CBN. Pero bakit ngayon ikaw nga? Bakit ka ngayon nga, Velasco? Tameming Pinoy ka na rin ba? Baka gusto mo magsalita. Ha? Hinahamon kita. I'm challenging you, ha? I'm challenging you na magsalita ka patungkol dito sa ABS-CBN. Ayaw mo bang magbigay ng side mo? Aba. Ito pa isang naisip ko. Ito atin lang naman ho ito, ha? Baka naman hindi rin ho totoo. Kung makikita ninyo, ang partido ho ni Senator Soto ay NPC. Na alam naman natin na hawak ito di umano ni Ramon Ang, di ba? Ng San Miguel. Tapos alam din natin na malapit din si Velasco sa San Miguel sa kay Ramon Ang. So both houses ika nga hawak na ni Ramon Ang. Di umano. Tapos nga, di ba, may isa pang malapit naman na presidential candidate na malapit din kay Ramon Ang. So, executive, legislative, hawak na. Pag nagkataon. Ang hindi ko lang maintindihan, ba't hindi ko naintindihan ng iba? Na itong galaw ng ABS-CBN, na ma-renew ang ABS-CBN para magkautang na loob. Ito, di umano sa pinuno ng MPC o di kaya kaalyado ni Velasco na si Ramon Ang. Di umano. So kung nagkautang, ngayon ito ho ang senaryo. Kung ito ay nagkautang ang ABS-CBN kay Ramon Ang, baka lang naman, Hindi ko naman sinasabing totoo. Baka naman plano ito para makapagluklok ng Pangulo sa 2022. Siyempre nga naman, ang laking utang na loob mo. Ikaw yung ABS-CBN, Ang laki ng utang na loob mo. Sa pinuno ng mga
senador at kongresistang nagpupush o nagpush ng pagbalik ng ABS-CBN, di ba? Laki nga naman ng utang na loob ng ABS-CBN dito kung ganon. Kung yung utang na loob na yan, hindi ka ba tutulong para ikampanya yung kandidato nito? Nako, nakakaamoy ako. Kahit siguro may COVID na walang pang-amoy, maaamoy yan. Bobo ka na lang kung hindi mo maamoy yan. Sa tingin nyo lang ho. Ito lang, mag-comment-comment ho kayo dyan sa baba. Ano ho sa tingin ninyo? Ito ba'y may kinaugnayan sa 2022 election? Kaya binabalik ang ABS-CBN? O baka naman, wala lang, trip lang ni Senator Soto. Kaya trip lang ng mga kongresistang ibalik. Trip-trip lang ba? Kesyo meron pa nga dito I noticed TV station have been replacing their news, sabi nga ni Senator Soto, programs with animes. It means competition is absent, mediocrity is creeping in because of the concepts. Si Senator Soto naman, medyo mataas ang pagtingin ko sa iyo, sir. Pero para sabihin mong yan ang dahilan para kailangan ibalik ang ABS-CBN at kalimutan ng lahat ng kanilang violation? Sir naman, ginagawa mo naman kaming mga tanga. Huwag naman po ganun. Senator Soto, medyo hindi nakakatawa. Dati natatawa ako sa inyo dun sa sa school bukol, pero itong statement nyo hindi ho nakakatawa. Yan lang ang dahilan para kalimutan natin ng lahat ng violation ng ABS-CBN. Anak naman ng 7 kalabaw na pinagdikit-dikit Medyo kalukuhan naman ho ata to, Senator Soto. Magbigay ka ng sapat na dahilan kung bakit gustong ibalik. Napakaano naman medyo sa tingin ko lang napakababaw na binibigay niyong dahilan. Siguro pwede niyo ibigay na dahilan. Maglapit na eleksyon. Natin ibalik ang ABS-CBN para sa mga kandidato. Yun, pwede pa yun obvious na obvious ang pwedeng dahilan yun. Ang bihira naman, Senator Soto. Alam mo maraming Pilipinong hindi nakapag-aral pero marami naman Pilipinong may common sense, Payo ko lang sa iyo yun. Wag na ho tayo magpalusot. Napaka-obvious Anyway comment ho kayo dyan sa baba, mga banateros, kung ano ho ang inyong palagay. Kung bakit lumalabas itong bagong balita na ito na ibabalik ang ABS. At sabi nga ni Congressman Mike Defensor, dadaan sila ng malupit na pagsubok. Dadaan sila talaga kay Mike Defensor. At sa mga iba pang mga nagpatumba sa oligark ng ABS-CBN, di umano.